Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong umagang ito patuloy na magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat binigyan po na tayo muli ng pagkakataon upang makapanambahan at makapagpuri sa Kanya. Bagamat nagkaroon po ng extension yung ating Enhanced Community Quarantine, ay hindi po tayo mapipigilan na makapagpuri at makapanambahan sa ating Panginoon. Sabi nga sa isang quote po na nabasa ko, I know God has a plan. I pray for direction to follow it, patience to wait on it, and knowledge to know when it comes. Kaya po, i-look forward lang po natin yung kagandahan po at yung kabutihan na gagawin po ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa araw na ito at sa mga susunod pang araw po. Sa pagsisimula po ng ating gawain, tayo po sama-samang manalangin po sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong harapan. Salamat po sa araw na ito na muli binigyan niyo kami ng buhay, panibagong lakas, hininga, upang makapagpuri, makasamba sa iyo, lumapit sa iyo, Panginoon, makapakinig ng iyong salita, Lord God, upang muli ay malift yung aming mga spirit, Lord God. Muli, Lord God, ay maranasan namin yung marinig namin at marinig namin yung kabutihan mo, yung kalwalhatian mo na gagawin, Lord God, na patuloy sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po yung mag-feel ng aming spirit. Lagi kaming mag-trust sa iyo, magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Lord God. Bagamat meron kaming kinakaharap na krisis ngayon, Lord God, dalangin po namin na ikaw po yung patuloy na manguna at gumabay po sa amin. At sa aming pagsasamba sa iyo, Lord God, sa araw na ito, sa aming pagpupuri, Panginoon, dinadalangin po namin at iniimbitahan po namin ang iyong mayamang presensya na siyang pumaloob po sa amin, Lord God, sa kanya-kanya naming mga tahanan, Panginoon. Maranasan ka namin sa aming puso, Panginoon. Purihin ka po, sambahin ka at dakilain ka. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Isang buwan na tayong hindi nagkikita-kita. Alam ko po na lahat tayo ay sabik na magsama-sama para purihin ang ating Panginoon sa kanyang bahay-sambahan. Katulad po ng nangyari kay Haring David, sinulat niya po sa Psalms 27 verse 4, One thing I ask from the Lord is only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Alam ko po pareho po tayo ng sitwasyon, ganun din po siya dahil sa sitwasyon na kinakaharap niya noon, hindi po siya makasamba sa templo ng Panginoon. Ganun din po sa atin. Kaya patuloy po tayo na manabik at asamin yung presensya po ng ating Panginoon sa ating pagsamba po sa umagang ito. Amen. Kilala pa ang kadakilaan mo, naway pakinggan mo ang pagsamo ko, ibig ng pagsamba, O Diyos iyong bigay. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin, sarap sa piling mo.
kalayaan mo, nawa'y pakinggan mo ang pagsamo mo, ibig ng pagsamba, O Diyos iyong dinggin. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, O Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam, kay sarap sa piling mo. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam, kay sarap sa piling mo. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin, kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam, kay sarap sa piling mo. Ang makapiling kay laging inaasam, kay sarap sa piling mo. Ang makapiling kay laging inaasam, kay sarap sa piling mo. Kay sarap sa piling mo. Kay sarap sa piling mo. Amen. Yes, Lord. Ito yung nais namin, Panginoon. Laging manatili sa piling mo, Panginoon. Na makuno kami ng presensya mo, Panginoon Diyos. Na maibigay namin sa iyo yung pagpupuri, aming pagsamba, kahit Panginoon kung nasaan kami. Tuloy kami mauhaw sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagkakita, sa iyong panalan. Amen. Aking Panginoon, hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ay nasasaktan, di pa rin ito makahadlang sa pagtulog ko. May kagalakan, wala akong ibang nais kundi ang
kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, maranasan nila. Pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Habang buhay, Lord, Ikaw lang ang aming sasambahin sa anumang panahon at sitwasyon ng buhay namin. Sa iyo po ang papuri, kadakilaan, kalwalhatian, ang karangalan. Sa pangalan po ninyo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po na napakasarap na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 119 verse 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Kaya po, sabay-sabay po natin pakinggan ang salita ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin na ating pastor, Pastor Alex De Castro. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay Resurrection Sunday na celebrate po ng buong Christian faith sa buong mundo. Kaya po may kinalaman dyan yung ating pong pag-uusapan na mensahe para po sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. So, invite ko po kayo mga kapatid na buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 21 at ilang pong mga talata ang aking pong babasahin. Masabi po sa verse 7 ng John chapter 21, Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, It is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish,
for they were not far from shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." Ganito lang po yung babasahin natin, mga kapatid. At ito po ang pagkukuhanan natin ng mensahe ng salita ng Panginoon ngayon pong Resurrection Sunday. Amen. At pagpalain po ng Lord ang pagbasa natin ng kanyang salita at ang ating pakikinig ng kanyang salita. Ang title po natin, mga kapatid, sa Sunday na ito ay Assurance and Affirmation of His Resurrection. Assurance and Affirmation of His Resurrection. Una po, assurance. Ano po ang assurance na sinabi ng Lord? That He will rise again from the dead. Na siya po, sabi niya, makailang beses niyang inulit bago siya mamatay, siya po ay babangon muli sa mga patay. His resurrection validated His claims about Himself. Kung meron pong isang bagay na magpapatunay doon sa authenticity, yan ho, yung pagiging authentic ng kanyang claim bilang isang divine being, walang iba po kundi itong claim niya na siya po ay mabubuhay maguli. And what are these claims? What are these great claims? Una po, that He is divine and eternal. Ang sabi po sa John chapter 8, verse 58, "Very truly I tell you, before Abraham was, I am." And then, sabi po sa Revelation chapter 1, verse 8, "I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come." Amen ho, mga kapatid. Ito po ang unang claim niya, that He is divine and eternal. Wala na pong greater na beings na nabuhay, mabubuhay pa, at nabuhay na except ang Diyos. Ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, siya lamang po ang nag-claim ng walang shadow of doubt na siya ay galing sa Diyos, siya ay divine. Kasi po, siya naman talaga ay Diyos. Intindihan ho natin. Marami pong mga religious leaders ang nabuhay, but none of them, mga kapatid, ang nag-claim very categorically na sila po ay Diyos. Only Jesus did that claim. Since He is the one to whom we believe and entrust to our lives, then we're on the most secured place. At dahil nga po totoo na si Jesus ay Diyos, then tayo po na nagtiwala sa Kanya, tayo po na nag-entrust ng ating buhay sa Kanya, nandun po tayo sa very solid na foundation or ground. Sapagkat ang ating pong pinagkatiwalaan, mga kapatid, siya yung Diyos na nagpo-possess ng kapangyarihan na walang pasubali. Siya po ay merong kapangyarihan na mabuhay mula sa mga patay. He has that power, mga kapatid, to take again His life para ito po ay mabuhay kahit siya po ay namatay na. At kaya niya pong gawin ito kasi po siya ay creator at siya po ang author ng bawat buhay natin. Siya lamang po ang nag-iisa being na namatay at muling nabuhay at kailanman po ay hindi na mamamatay. Kaya nga po sabi niya kay Mary at kay Martha sa magkapatid, He said, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. Even though he dies, then at the last day, I will raise him up." Siya po yung resurrection and life. Mga kapatid, kaya po napakahalaga na sinaselebrate natin itong Resurrection Sunday sapagkat
At dito po nakasalalay ang lahat po ng sinabi ng Panginoon. Kasi po kung hindi siya nabuhay na maguli, then everything na sinabi niya sa kanyang salita, baliwala po ito. Hindi po ito totoo. Nakikinig po tayong lahat. So, ang kanyang claim, when He resurrected from the dead, siya po ay, sabi niya, siya po yung Diyos. Yung kanyang claim that He is divine and eternal. At hindi lamang po yun, mga kapatid, that He is the Christ and Savior of the world. Sabi po sa Matthew chapter 16, verses 15 to 16. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, meaning the Christ, the Son of the living God. Amen ho. Mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, siya pong nag-affirm, siya po ang nagpatunay na nag-achieve sa atin na siya po ang Christ, ang Savior ng mundo. He rose again from the dead to prove that the redemption He provided us at the cross is true, efficacious, and it is lasting. Yun po ang dahilan bakit tayo magpupuri. Nagpupuri every now and then, especially pag Sunday. Bakit tayo tumatawag sa Diyos? Bakit tayo nagbabasa ng Kanyang salita? Kasi po, alam natin na sa pagkabuhay niyang maguli, tama ang Kanyang sinabi na siya po yung Savior ng mundo. Siya po yung Savior natin. Kasi namatay po siya para sa ating mga kasalanan. At para po patunayan na yun ay totoo, siya po ay muling nabuhay. So mga kapatid, hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang redemption sa resurrection. So we cannot separate the cross doon sa empty tomb. Hindi po pwede. Magkadikit po sila. No? They are intertwined. Ang redemption po ay napakahalaga kasi yun po yung pagbabayad niya ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang sacrifice. Pero yung proof po noon ay na-consummate lang kasi nabuhay siyang mag-uli. In other words, sinasabi lamang po na talagang totoo. Siya nga po yung nagbayad ng kasalanan natin. Siya yung nagligtas sa atin sa kapahamakan. Amen ho? So, makita po natin na ang claim niya ay that He is the Christ and Savior of the world. At siya lang po nagsabi niyan. Wala yung mga religious leader na nagsabi na kami ang Savior ng world. Wala po, siya lang. Kasi meron siyang karapatang sabihin yun dahil totoo yun at totoo ang kanyang sinasabi. At pinatunayan niya yun kasi po nabuhay siya muli mula sa mga patay. Ito po yung mas magandang mabigyan natin ng focus. Nasabi po sa verse 7, then the disciples whom Jesus loved said to Peter, si John the Beloved ho yun, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. Amen no, mga kapatid, tignan po natin to. Yung salita, sabi ni John, it is the Lord. Ang Panginoon ito, kasi ganito po yun. Nung previous to these verses na binasa natin, prior to verse 7, nangingis na po ang mga alagad. At alam natin, bakit sila nangingis na uli? Kasi lahat sila, inabandon nila ang Panginoon. So they were broken, they were crushed to the core kasi hindi nila natayuan, na panindigan na ang Panginoon ang kanilang master. Kaya nung tinanong sila, dininay nila, nagtakbuhan lahat sila. At alam po natin, kasama dyan, prominently yung story ni Peter. So lahat sila dejected, walang pag-asa, frustrated sila, parang tingin nila dinisappoint sila ng Lord, nagpunta uli sila sa pangingisda. At nagkataon wala silang mahuli. At dahil nga nag-resurrect ang Panginoon, pinuntahan sila ng Lord. At habang wala silang mahuli, sabi ng Lord, doon nyo ilagay sa kabila ang inyong lambat. At nung ginawa po nila yon, biglang-bigla, marami silang nahuli. At dito po na-discern ni John, teka, nangyari na ito noon Nangyari na ito noon, some 3 years ago. Kaya ang sabi niya kay Peter, sabi niya sa mga ibang alagad, ang Panginoon yun. It is the Lord. It is the Lord. Amen ho? It is the Lord. This declaration of John the Beloved says it all about the resurrection of our Lord. Ano po yun? The total assurance of our well-being is in Him alone. Yun po ang tandaan natin. Sinabi ni John na it is the Lord.
this is the declaration na ang resurrection ng ating Panginoon is the total assurance of our well-being is in Him alone. Pagkaya na sabi ko kanina lang, biglang naalala ni John, teka, ganito rin nangyari sa amin eh. Wala rin kaming mahuli noon. Hindi pa nga namin kilala itong Jesus na ito. Pero sabi niya, bumalik kami at pumalaot. At may mamahuli na kami mga isda. Kaya po, hindi yun makalimutan ni John. At nung narinig po yun ni Peter, it is the Lord. Palay ko, nag-flashback din sa kanya. Oo nga. Si Jesus lang ang pwedeng makagawa ng ganitong himala. At ginawa niya na ito some 3 years back. So, walang kaduda-duda na kaya kami minahuli uli. At napakaraming huli nito kasi ito ay ang Panginoon. So, John quickly remembered their first encounter with Jesus was like this present occasion. Mga kapatid, ano sila sabi sa atin ito? Well, God's work in and for us is always distinct. Okay ho? Ang pagkilos po ng Diyos sa buhay natin ay palaging distinct, palaging tiyak, alam natin Diyos ang gumawa nun. It is not left to other interpretation. God will see to it na kapag kumilos siya sa buhay natin, hindi tayo magkakamali para i-attribute yun sa ibang bagay o sa ibang tao. Ang i-impress sa atin ng Lord, because it is the Lord, ay sinasabi niya, kumikilos siya sa buhay natin at sa sitwasyon ng buhay natin. At yun po ang pinatunayan niya sa mga alagad. Wala sila, down na lahat sila. Feeling nila nasayang lahat yung kanilang pagsama sa Panginoon. And maybe at the back of their mind, tanong nila, totoo ba nga si Jesus? Kasi nga namatay si Jesus. Pero makita po natin na faithful ang Lord sa kanyang pangako. Sinabi niya, ako'y muling babangon sa mga batay. At yung nga po ay ginawa niya. So, nung narinig, nung sinabi ni John, it is the Lord, at narinig ni Peter, yung it is the Lord, at narinig ng kapwa nila, mga alagad, nag-sync na yung katotohanan ito kay Peter, yung consciousness ng it is the Lord. So, meron silang agad na alala in the past. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng resurrection, assurances, na ang Diyos ay laging gumagawa ng distinct, ng specific sa buhay natin na hindi natin pwedeng makalimutan. Kaya po, si John, si Peter, mga alagad, hindi nila makalimutan na itong pangalawang miracle ng huli nila ng maraming isda. Nangyari na ito before eh. So, isa lang ang gumawa nito. At ang pwedeng gumawa nito, si Jesus lang yung master nila. At ganoon din po sa atin, mga kapatid. Ang mensahe ng resurrection is that it is the Lord. Kaya siya nabuhay na mag-uli para muli gumawa ng maganda sa buhay natin. He resurrected from the dead so that He can continue doing what He has started in our lives. In the same way, He rose again to finish what He has started sa buhay ng kanyang mga alagad. It is the Lord. It is the Lord. Yun po ang battle cry ng mga disciples na ito. At naalala po nila, the same lake, hindi ho ba? The same boat, the same net. At ang resulta nun, because Jesus intervened, ay nagkaroon ng productivity, nagkaroon ng hope, mga kapatid, nagkaroon ng breakthrough. Why? Kasi nandun po ang Panginoon. Amen ho? So, ganun ho ang resurrection, ang message ng resurrection. Meron siyang pwedeng gawin sa buhay natin na in our own, it cannot be accomplished. It had to take the miracle of Jesus' resurrection. So, it is the Lord. John said to himself, 6 years later, mga kapatid, wala na sina Peter, namatay ng lahat ng mga alagad. Siya na lamang po ang natitira sa original na alagad. Andun po siya sa island ng Patmos. At feeling niya rin na mamamatay siya. Pero okay lang, at least nakapaglingkod siya sa Diyos. Pero he never imagined na muli niyang maririnig yung boses na yon. Bagmat hindi niya sinabi sa Revelation na it is the Lord,
Pero alam ko po, nung nagpakita ang Lord ng vision sa loob-loob niya, it is the Lord uli. Ang Panginoon ito. Ang Panginoon ito. It is the Lord. Kaya po ang sabi sa Revelation chapter 1, verses 17 to 18, no? nung sinabi, nung narinig niya yung tinig, nakita niya yung vision ng glorified Christ in His all grandeur and magnificence and glory. Sabi dito, sabi ng Lord, when I saw Him, no, I fell at His feet as though dead. Then He placed His right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades." Hallelujah, mga kapatid. Tingnan niyo po ang Panginoon. Kung paano siya kumikilos sa buhay ng mga taong sumampalataya at nagtiwala sa Kanya. He will never really abandon us. He will never really leave us groping in the dark. He will not allow us to suffer ng walang sense, considering na tayo nagtiwala at sumunod sa Kanya. Amen. No? Tingnan niyo mo ito, mga kapatid. 60 years back, sabi ni John, it is the Lord. Kare-resurrect lang ng Panginoon. At sila po ay inasikaso ng Diyos. Binalikan sila ng Panginoon. Inayos sila, kinumpini sila spiritually, ni-repair sila, ni-restore sila. At nagpatuloy ang mga disciples sa paglingkod sa Diyos, sa pagsunod, hanggang sa mamatay sila, mamartir ang marami sa kanila, except si John na natitira. Around 90 years old or so ang kanyang ina. Tanda na siya. Pero wala pa sa atin, bigla niyang nasabi sa kanyang sarili, it is the Lord. It is the Lord. Why? Kasi doon sa kanyang kahinaan, doon sa kanyang katandaan, as if na inisip niya, done na ang Panginoon sa kanyang buhay. Na-accomplish niya ng lahat para sa Panginoon. And he was just waiting for the Lord to take him home. Biglang gumawa ang Lord ng final na maganda sa kanyang buhay. Naisulat niya yung book ng Revelation, yung prophecy, and everything about the second coming ng Panginoon at yung mga events surrounding His second coming na mangyayari. Kaya dyan po yun niya inihabilin. Kaya sabi ni John, nung nakita niya yung vision na very, very amazing, sabi niya, it is the Lord. Mga kapatid, tandaan mo natin yan. It is the Lord. Ibig po sabihin nito, dahil nag-resurrect ang Panginoon, palagi siyang kikilos sa buhay natin. To each one of us na nagtiwala sa Kanya, na kinilala siya sa ating buhay in this lifetime, and at the same time, willing na maglingkod at i-offer ang buhay sa Kanya. I tell you mga kapatid, time and again, sa mga circumstances, sa mga situation ng buhay natin, maririnig natin, masasabi natin, it is the Lord. It is the Lord. Irrespective ng ating situation sa buhay or experiences, sabihin natin ito. So, ang insight nito ay ganito lang. It is our turn always to say and declare, it is the Lord. Hindi lamang po ito para kay Peter, para kay John, para sa mga alagad na sabihin nila, it is the Lord. It is the Lord. Hindi ho, para sa atin din ito, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, as we celebrate this resurrection Sunday, na nabuhay muli ang Panginoon some 2,000 years back, kapag nakakita po tayo ng pagkain, ng provision ng Lord sa table natin, sasabihin natin isa lang, it is the Lord. Pag po nakadama tayo ng healing, ng kalakasang physical sa ating katawan, silang pong sasabihin natin, it is the Lord. It is the Lord. Kapag ang mga mahal natin sa buhay, okay sila, kanilang kalusugan, masaya sila, wala silang ganong problema, ito sasabihin natin, it is the Lord. Kapag puno po tayo ng pangailangan, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pera, then all of a sudden, nag-provide ang Panginoon. Ang sasabihin lang natin, it is the Lord. Sa pagkatapos ng lockdown na ito,
naging normal na uli ang buhay natin sa kahabagan at kalooban ng Panginoon. Magtatrabaho uli ang marami sa atin, ang mga kabataan natin, mga teens natin papasok uli, ang mga nanay pupunta sa palengke, ang mga tatay magtatrabaho. Amen, no? Pero makakabalik tayo uli hapon, sa gabi. Buuwi ang mga professionals natin galing sa trabaho. Umalis sila ng umaga, babalik sila sa gabi, safe and sound, iningatan ng Panginoon. Walang abirang nangyari. Naging okay ang buhay natin uli. Isa lang sasabihin natin, it is the Lord. It is the Lord. Kung meron po tayong peace, sa kabila ng may mga problema, mga kabigatan na naramdaman tayo sa buhay, sa family natin, sa personal na buhay natin, ay mayroong mga burdens, pero meron tayong peace, mga kapatid. Isa lang pwede nating sabihin, it is the Lord. It is the Lord. At kung meron po tayong natitirang lakas pa, at meron pa tayong sabihin na nating inspiration to move forward, to go on, seeking the Lord, praising the Lord, serving the Lord sa kabila ng meron tayong mga crisis sa buhay, at nagagawa pa rin natin yung maging malakas at matatag, hindi dahil sa ating sarili, kundi ang sasabihin natin, it is the Lord, ang Panginoon yun. Kung pwede tayo magtiwala sa Diyos kahit na parang it doesn't make any sense yung buhay na nangyari sa atin, kamukha ng mga alagad, parang walang sense ito, Peter, John, siguro nag-uusap siya 3 taon kasama natin ang Lord, pero di ba nagpagaling naman siya, bumuhay siya ng mga patay, mga kitungin, nilinis niya, nangaral siya, lahat ginawa niya. Di ba totoo naman si Jesus? Kaya lang, nasan kaya siya ngayon? Ba't nawala siya, namatay siya? Parang walang sense yung 3 years ng pagsama nila. Pero napalitan yon, na-restore yung kanilang faith, naintindihan nila na tunay yung kanilang sinampalatayanan na master, kasi nabuhay maguli ang Panginoon, nag-resurrect uli ang Panginoon. Mga kapatid, ganun tayo. Yung confession ni John, na narinig ni Peter na it is the Lord, yun din po ang confession natin. Our sincere declaration is, it is the Lord. It is the Lord. Because He rose from the dead and is alive forevermore. It is the Lord. The assurance that time and again, Jesus will repeatedly do things which He has been tirelessly doing for us before. Amen ho, mga kapatid. So, marami silang event doon sa, di ba, sa Lake ng Galilee. Marami. Kung marirecall natin, unang-una, nung tinawag sila ng Panginoon, nangingisda sila, wala silang mahuli, then gumawa ang Lord ng himala. Inabot sila ng bagyo twice, hindi ba, doon sa Lake ng Galilee. Una, nandun ang Panginoon, nataranta sila, Lord, hindi ka ba concerned sa amin? Kasi ang tataas ng wave, ang lakas ng hangin, malulubog yung sinasakay nating bangka. Do you not care for us? O diba, sinaway ng Panginoon. Suddenly, naging kalmante at nawala yung bagyo. Nawala yung wind, yung waves. Na-stabilize sila. At pangatlo, nandun din sila naman sila sa Lake of Galilee, hindi ba? Nasa kalagitnaan, wala naman ng Panginoon, nandun lang sila. Medyo nagkaroon ulit ng konting unos, tapos dumating ang Panginoon, naglalakad, hindi ba? Alam po natin ng istorya, naglakad si Peter for a while, tapos lumubog. Then nirescue siya ng Panginoon. Sabi nga ng Lord, you little faith, why did you doubt? Amen, no? So repeatedly, no, merong po na sabihin na natin, alam ko na ito eh. Nangyari na ito eh. Yun sinasabi nila. Nangyari na ito, itong miracle ng peace. Kaya isa lang gumawa nito, ang Panginoon. And so with us, mga kapatid, paulit-ulit, maranasan natin ang provision ng Diyos. Paulit-ulit, maranasan natin ang kalakasan ng Panginoon. Paulit-ulit, maranasan natin ang kapayapaan niya. Paulit-ulit, maranasan po natin ang inspirasyon ng Lord. Paulit-ulit, maranasan po natin ang tagumpay ng Lord. Paulit-ulit din na sa gitna ng pagsubok o problema, maranasan po natin yung comforting at yung sustaining touch ng ating Lord. Every now and then, God will be on our side kasi nag-resurrect po siya. Kaya sasabihin natin palagi, mga kapatid, dahil nag-resurrect ang Panginoon, it is the Lord, it is the Lord.
whether ang buhay natin ay puno ng blessing or may burden, nandito sa mountain, maya nandito sa valley, sasabihin pa rin natin, it is the Lord. Kasi lagi siyang may gagawin. Lagi siyang may gagawin para sa ating kabutihan, para sa ating katagumpayan. Amen ho? So ito po ang resurrection message. Sinasabi sa atin na mayroong assurance. Ano yung assurance? Na una na binanggit natin, yung katotohanan na ang Panginoon ay totoo. Siya yung divine being, siya yung Diyos, siya yung Savior natin. At lahat ng kanyang sinabi ay totoo kasi nabuhay siya maguli. So dahil totoo yun, it will come to pass. Especially yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Tatapusin yun ng Panginoon. Amen ho, mga kapatid? So we are assured through His resurrection from the dead. Ang unang mensahe sa atin ay assurance. And then lastly, affirmation. Affirmation. His resurrection affirmed that He values our life and our relation with Him so deeply. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. At alam po natin, inulit yun ng dalawang tanong pa. Bale, 3 questions so, mga kapatid. At sabi nga ng Panginoon na, then take care of my sheep. Mga kapatid, narrative po ito. Iniisip ko lang, no? Yung, kung ano yung damdamin ng mga alagad. Kasi pag narrative po kasi, palagi kong dapat to iniisip natin, nandun tayo sa sitwasyon. O i-visualize natin yung sitwasyon. Parang Superbook ba yun? Alam po ba yung Superbook? At saka isa pa, Superbook, yung nagkakaroon ng time machine, bumabalik sa biblical times, at minsan observer lamang yung mga characters, minsan naman kasama sila, di ba? Superbook ang tawag doon, mga kapatid. Yung sabihin na isa pa ho nakalimutan ko na no? So inisip ko lang, bigyan nyo, nung nasa dagat sila, excited sila, ang Panginoon yun, di ba sabi nga ho, nagkakanda lapa sila, no? Mula sa gitna, papunta doon sa shore, kasi nga ang Panginoon, excited sila maigi, ang Panginoon yun, binalikan tayo ng Panginoon. Kaso, nung nandun sila sa harapan, sa shore, palay ko biglang-bigla ang mood, nabago yung mood nila. Why? Kasi biglang-bigla, suddenly, yung impact na naman ng kanilang sitwasyon. Prior to this situation, alam nila, iniwan nila ang Panginoon. Alam nila, inabandon nila ang Panginoon. At yun yung reason kaya noong nakain na sila, sabi ng Lord, kumain na kayo, tahimik lang ho sila. Kasi hindi nila alam kung ano mararamdaman nila. Saya ba sila? Nandun ang Panginoon. Nahihiya, natatakot na hindi maintindihan. Kaya nga po ang pangalawa natin point ay affirmation. The mere fact na binalikan sila ng Panginoon is to affirm His concern and His love for His disciples as if nothing happened. Naintindihan po natin, mga kapatid. So, ramdam mo ng Lord yun, malulungkot yung mga alagad. Biglang-bigla nawala yung lungkot nila, yung excitement nila. Kahit maraming huli, kahit meron silang breakfast, kasi nag-sync na naman sa kanila. Hindi tayo faithful, hindi tayo trustworthy ng mga alagad. Iniwan natin ang Panginoon. So, ramdam mo yung Lord, alam ng Lord yung kanilang dejection. So, Jesus showed His unchanging love for them. Mga kapatid, hear this. It is not a question of whether Jesus loved them still. Despite they all ran away and abandoned Him, the mere fact that Jesus was there again, searching them, is an affirmation of His faithful love to them. Kaya ang tanong ng Lord, Peter, at maging sa ibang mga alagad, mahal mo ba ako? Kasi hindi naman ang question doon kung mahal ng Lord ang mga alagad. Settled na ho yun. Settled na ho yun. He always loved His disciples. And He always loved the people. Diba po, for God so loved the world. Kasama tayo sa bulan, kasama ako, kasama kayo. Kasama tayo na sumampalataya. Amen ho.
kung love ang pag-uusapan, wala akong kaduda-duda, mahal tayo ng Diyos. Amen ho? Lalo ngayon naging mga anak niya tayo. And God loves us despite of our inconsistencies sa relasyon natin sa Kanya. Para din tayo mga alagad na ito, very inconsistent tayo many times sa relasyon natin sa Panginoon. But, salamat, ang Diyos natin ay consistent ang treatment sa atin. Hindi siya, sabi ko nga po sa ating exhortation, hindi siya capricious na Diyos, hindi siya whimsical na Diyos. He is always stable sa kanyang pakikipag-relate sa atin. Hindi siya madamot na Diyos, hindi siya Diyos na sinusumpong, hindi siya muding Diyos. When He is merciful, He will always be merciful. When He is holy, He will always be holy. When He is compassionate, He will always be compassionate. Hindi mo nagbabago yun. Amen ho. At para patunayan na totoo nga itong unchanging siya po'y bumangon muli sa mga patay. So, the question for Peter and for the disciples is the same question for us. Do we love God? Amen ho? Do we love Him? At alam ko, affirmative din ang sagot natin. Pastor, mahal ko si Jesus. Mahal natin si Jesus. Kaya nga, Pastor, nagpapakanta ako, mahal ko si Jesus eh. Kaya nga, Pastor, naglilinis ako sa church, mahal ko si Jesus eh. Kaya nga, Pastor, ako ay nagbabasa ng Bible, nagpe-pray sa Kanya kasi mahal ko si Jesus. Kaya nga ako, nagdedemot ng buhay sa Lord. Kaya nga, Pastor, ako ay nagbibigay. Di ba mahal natin si Jesus? Tama ho yun. Tama ho yun. Kung mamahalin natin ang Diyos, we have to act upon it. Kailangan makita. Pero tandaan po natin, hindi yung pagmamahal natin sa Kanya ang laging malakas, laging stable. There will come a time na alam natin by experience. Hindi natin pwedeng panghawakan yung mga sinasabi natin na ako nagpupuri sa Panginoon, ako naglilingkod, ako nangangaral, ako naggagawa ng ganito para sa Lord. Hindi natin pwedeng panghawakan yan kasi hindi palagi tayong on top of our situation. Moody po tayo, moody. Pabago-bago tayo, sinusumpong tayo spiritually. Aminin mo natin yan. That is why, mga kapatid, every now and then, tinatanong tayo ng Panginoon, tinatanong niya yung mga alagad, do you love me? Pastor, ano sasagot natin? Hindi na sagot natin. Sasabihin din natin yung sagot ni Peter, Lord, mahal ka namin. Gusto ka namin mahalin, totoo yun. Kaya lang, alam po namin yung pagmamahal namin sa iyo, mahina din yun. There are times mas mahal namin ng ibang bagay kaysa sa iyo. There are times mas mahal namin ng ibang tao kaysa sa iyo. There are times mas mahal namin yung career namin, yung profession namin kaysa sa iyo. There are times mas mahal namin yung gusto namin gawin sa buhay kaysa sa iyo. Pero mahal ka namin, Panginoon. Naintindihan ho tayo ng Lord. Ang kailangan lang ho talagang alam natin sa ating puso, mahal natin ang Lord. At ang ating ipapag-pray, Lord, yung pagmamahal ko sa iyo, tulungan mo po na ito ay maibigay ko ng todo. Ito yung matayuan ko. Kung paano sinabi ni Peter, Lord, you know I love you. Yun din po ang sagot namin, Lord, mula sa aking mga kapatid hanggang sa bawat isa sa atin. Sabihin natin, Lord, you know we love you, I love you. And you know all things. That is more than enough para maintindihan ng Lord yung honesty natin. Alam niya, mahal natin siya. At alam niya rin na ang pagmamahal natin is there are times shaky yun. Pero don't worry mga kapatid. Yung pagmamahal niya sa atin ay solid and it is always founded on a very strong foundation. Anong pundasyon, Pastor? Yung mismong buhay niya. Siya mismo ang pundasyon ng pagmamahal niya sa atin. Twice, namatay siya at muli nang binuhay ang kanyang sarili para patunayan lang na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen ho? We cannot be proud of our love to God because sabi ng Romans 5, while we were yet sinners, Christ died for us. God demonstrated His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen ho? So, Jesus showed His unchanging love for them. Ibig sabihin, Lord,
Hindi pa nga nagsasalita ang Diyos, pinagluto na sila ng breakfast. In other words, nag-provide ang Diyos. And one of the ways wherein we can sense the love of God, the unfailing, the unchanging love of God for us is yung mga provision niya sa buhay natin. Not only in the material sense, but in every aspect ng pangailangan natin. Pag maganda ang provision niya, naramdaman natin yung kalakasan niya, yung kapayapaan niya, yung kapahingahan niya, yung provision niya, yung katagumpayan niya. When we experience all those things, it only means, mga kapatid, na yun ang manifestation ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen, no? No matter how weak or unstable our love for God may be, we have to still love Him and express such love to Him. He knew better than us that our love for Him experiences challenges that oftentimes we give in. Amen ho? Tandaan ho natin yon. But thank God that it is more of His love to us than it is that is always strong and that will always matter. Salamat, ang love ng Lord sa atin is greater, is higher, is deeper, mga kapatid. Mas may substance yun, mas may essence yun. Stronger yun, and it always matter. Kaya even if our love ay medyo tagilid, tandaan natin, kaya pa rin tayong embrace ng Lord. Amen. No? He can embrace us with His love, unfailing love, even though He feels that our love for Him is less than ideal. Okay lang sa Lord yun. Basta ang mahalaga sa Kanya. Nandun yung conviction natin, yung sincerity natin, alam natin, we are trying really to love God. And we must do it kasi siya po yung master natin. Kailangan mahalin natin ang Panginoon. Hear this, mga kapatid, napakaganda nito. Jesus cannot unlove us anymore. He can only love us more and more. And I repeat that. Jesus cannot unlove us anymore. He can only love us more and more. Amen ho? Mga kapatid, tandaan mo natin. And His resurrection proved that once and for all, that He always loves us, and the extent of His love for us is palaging palaki, palaging pag-rate papunta sa kaniyang culmination, sa kanyang consummation, sa kanyang fullness. Amen ho? Hindi lamang po yung kanyang pagmamahal ay unchanging. No? Ang sabi rin ng affirmation, hindi lang in-affirm yung kanyang pagmamahal sa atin, in-affirm din po yung kanyang commitment sa atin. Kaya nung tinanong niya, nung sinabi na kay Peter, feed my lambs, sinasabi lang ganito po, mga kapatid, na gusto ng Lord na ituloy ni Peter yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon, na maglingkod at maging the key. Siya yung key that we unlock the first gospel message sa Book of Acts. And then, ang mga disciples ay sumunod na. Amen ho, mga kapatid? Peter, together with the rest of them, was reinstated by Jesus in their calling. Yung relationship intact yun, hindi yun pinabayaan ng Panginoon. No? Mahal niya ang mga alagad, kahit na nagtakbuhan sila at nag-alisan. Kaya lang nagka-problema po yung calling, no? Kasi nga nag-alisan sila, nahiya na. So ang Panginoon po ay nandoon para i-reinstate sila para magamit sila sa kanyang kaluwalhatian. It is their work and ministry which need also His affirmation. Amen ho? Hindi lang yung love ng Lord in-affirm, kundi yung calling ng Lord sa buhay nila in-affirm. The same is true with us. Kasi sa scriptures po natin, sabi sa Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen ho? And then another, ito po last passage natin, Jude chapter 1 verse 24. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord,
before all ages, now, and forevermore. Amen. Bakit po nag-resurrect ang Panginoon? Una po, sabi natin, assurance or assurances na He is indeed divine, siya yung Diyos, siya yung Savior natin, siya yung Master natin. And everything that He has said in His Word, lahat yun ay totoo, it will come to pass. So, pwede nating panghawakan, pwede nating pagkatiwalaan, pwede nating i-affirm. At sinasabi rin po natin na ang battle cry ng resurrection noon, as far as these disciples were concerned, ay, it is the Lord. It is the Lord. The same is true with us today. Nasasabihin natin, time and again, sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, maganda man o hindi, sabi natin, it is the Lord. It is the Lord. Meaning to say, laging kikilos ang Diyos sa buhay natin at sa sitwasyon ng buhay natin. And then, affirmation. The resurrection of Jesus once again affirms His love for us and affirms His commitment sa atin na magamit tayo ng Panginoon at makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Amen, no? So mga kapatid, ngayong Sunday na ito, as we celebrate worldwide ng Christian faith ang resurrection ng Panginoon, huwag po natin kalimutan ang mensaheng ito. It is very encouraging, it's very inspiring. Tandaan natin, isang bagay huwag natin makakalimutan dito, God loves us so much. Lagi nating sabihin sa ating sarili, it is the Lord. It is the Lord. Sa sitwasyon ng buhay natin ngayon, sa nangyayari, krisis sa buong mundo ngayon, pwede natin sabihin, nandiyan ang Panginoon, it is the Lord, meaning to say, kikilos siya, supernaturally, para po may pagpatuloy niya yung gusto niyang pagawa sa buhay natin. Ministry, but more importantly, first of all, para yung relasyon natin po sa Kanya ay mag-thrive, no? Man-nurture palagi, at lali nating mamahal at maunang Panginoon sa buhay natin. Amen ho? Praise God. Shall we pray? Lord, salamat sa iyo sa oras na ito. Pinupuri po namin kayo. Iadakila po namin kayo. At salamat, Lord, once again, you are reminding us. Although this resurrection mo po ay nangyari some 2,000 years ago, ang impact po nito ay eternal, Lord. Sapagkat nandiyan ka na po sa iyong kaharian, sa kalangitan. Yung mark po ng iyong redemption ay dalila mo dyan. Hindi na yung mawawala. At kaya po nadala yan dyan kasi nag-resurrect po kayo. But you will return anytime soon. At sinasabi mo po sa amin na you are not done yet with us. You are not done yet with us. Done yet with us, Lord. Kaya sinasabi mo lang sa amin na we just keep on moving, just keep on loving you, serving you. We just keep on devoting our lives to you kasi po it matters, Panginoon. It matters, Lord. Mahalaga yun. Merong bearing yun, merong meaning yun. Kaya, Lord, marami pong salamat. Nawa ang mensaheng ito sa linggong ito, sa pagkakataong ito, nagbigay po sa amin ng realization how important it is and how impactful it is yung nag-resurrect ka muli from the dead. Salamat po, Diyos. And Lord, we remember yung mga kapatiran namin this time na alam po namin birthday nila, kamukha po ni Jinel, birthday niya po ngayon. At meron din po kami ibang mga kapatiran marahil na nag-birthday ngayon. Ina-apply po namin sila sa iyo sa umagang ito. Si Jinel, Lord, salamat sa kanyang buhay. Medyo kakaiba marahil ang celebration ng kanyang birthday dahil sa sitwasyon. Pero Lord, hindi malalockdown ang pagmamahal mo sa kanya. Maging sa ibang mga kapatiran namin na may birthday ngayong araw na ito, hindi malalockdown yung spiritual celebration, Lord. Kasi po, natagpuan po kayo ng mga kapatid namin ito na nag-birthday as their Savior and Lord. So, bless mo po si Jinel at ibang mga kapatiran namin na dahil birthday ngayon. Pagpalain mo sila, lingapin mo po sila, O Diyos. At salamat, Lord, salamat dahil alam po namin na ikaw po yung mag-extend ng marami pang taon sa buhay ni Jinel. You will always
have a breakthrough sa kanyang buhay. At lagi niya nawa may confess sa kanyang sarili, it is the Lord, it is the Lord every now and then. Kasi patuloy mong hipuin ang kanyang buhay. Salamat po Diyos, salamat po. Salamat din po sa praise and worship team na yung ginamit once again para po manguna sa aming pagpupulit pagsamba. Bless mo po si Mylene, bless mo po ang mga backup worshipers, bless mo po ang band ng Divine Revision Assembly. Salamat din po kay Hazel sa kanyang pag-MC. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kapatid kong ito na laging available para maglingkod at para ikaw po ay itaas through this worship service. Lord, we thank you sa bawat isang nakinig ng iyong salita sa umagang ito. Nawa po sa iyong kapangyarihan na pagpala po kaming lahat sa umagang ito. And minsan pa Lord, tinatas din po namin na ingatan mo po ang bawat isa sa amin sa congregation, ang bawat family ng church na ito, bawat member ng church na ito, para po hindi kami mapinsala ng virus na ito na kumakalat sa buong mundo. You will preserve us, you will keep us safe, you will keep us, Lord, na healthy. Bibigyan mo kami ng immunity against this virus, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo, niluluwalhati namin kayo. Amen. Jesus, ikaw ang
maraming salamat po, Pastor Alex, sa napakagandang mensahe na ibinahagi niyo po sa amin sa umagang ito at nawa po na-inspire ang bawat isa sa atin at muli ay napatatag ng salita ng ating Panginoon ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating mga announcement. Magdaraos na po ng kanilang birthday ang ating mga kakapatid na sina Sister Cristina Pinca at Jen Rose Briere sa darating na April 18. Ayan, happy birthday po! At gayon din naman ay magdadaos sa kanilang wedding anniversary ang ating kapatid na sina Sister Jane at Brother Dennis Tayag. Happy wedding anniversary po sa inyong lahat at nawa po kahit na ganito po ang ating pinagdadaanan ngayon or ang ating sitwasyon ay maging masaya pa rin po kayo sa darating ninyong kaarawan at wedding anniversary po. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating closing prayer and benediction na pangungunahan po ng ating pastor, Pastor Alex De Castro. Pong ito sa aming paliwaiwalay, kaya nga pong tanggapin namin ang mayamang pagpapala. Mga kapatid, sumainyo po ang pagpapala ng ating Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, at ang aliw at ang kalakasan po ng Espiritu ng Diyos ay sumainyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Magpalain tayong lahat ng Panginoon at a blessed Resurrection Sunday. Amen. Amen.